Mga kaibigan, mga kababayan, maraming salamat po sa paghihintay. Ngayong araw po ng Miyerkules, December 18, 2024, meron po tayong pinaka-latest na update sa lagay ho ng ating panahon. But before that, huwag niyo po munang kakalimutan, importante kaibigan, na i-like at i-subscribe po ninyo ang ating YouTube channel at pahit na rin ang notification bell para ma-notify ko po kayo sa mga susunod natin na mga latest and weather update. So mga kaibigan, yung minomonitor po natin na active low pressure area, isa na pong ganap ngayon na tropical depression o tinatawag din po nating mahinang bagyo. So ngayon ho, ang kanyang estimated po na lokasyon ay meron pong layo na 215 kilometers east of southeast of Davao City. At meron ho siyang lakas ngayon mga kaibigan na 45 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na bumubugso naman up to 55 kilometers per hour. Ang pagkilos naman ho niya pa southwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Ito mga kaibigan na sinasabi natin ng tropical depression or mahinang bagyo ay na rin sa ating pinaka-latest update, no? Bagyong Kerubin ito sa loob ng ating bansa, posible pong humina at bumalik sa pagiging low pressure area bago ho niya tawirin ang kalupaan po ng Mindanao at ng Palawan. So bakit babalik mga kaibigan bilang isang ganap na low pressure area? Kung titignan po ninyo, wala ho siyang masyadong movement or paggalaw at stable lamang sa 45 kilometers per hour. So maliit po yung chance niya mga kaibigan na maging isang ganap po na tropical storm or malakas na bagyo dahil wala ho siyang masyadong pagkilos or movement. Ito nga pong si tropical depression or bagyong Kerubin. Magkagayon man, meron pa rin tayong forecast weather condition ngayong araw. So alamin muna natin bago natin balikan ho, ito nga pong si tropical depression or bagyong Kerubin. Sa area po ng Davao Oriental, asahan ho natin mga kaibigan ang maulap na kalangitan, asahan ng mahina hanggang sa posibleng malalakas sa pag-ulan pagdating ho sa hapon at sa gabi dahil ho yan dito kay Tropical Depression Kerubin or Bagyong Kerubin. Samantalang dito naman po sa area ng Eastern Visayas, kasama ang Caraga, the rest ho ng Davao region, asahan ho natin ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil ho dito kay Bagyong Kerubin. So impact po sa mga lugar na aking nabanggit, pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area in case po kung sakali lamang magkaroon ng malalakas na pag-ulan sa hapon po at sa gabi mga kaibigan. Samantalang sa area po ng Bicol region, kasama na rin po ang Quezon, asahan din natin dyan ang cloudy skies, merong mahina hanggang sa malalakas sa pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi dahil po dito sa shear line o yung pagsasalubong po ng mainit at malamig na hangin. Posibleng impact nito pagbabaha sa mababang lugar at landslide din sa mga landslide prone area. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa area po ng Visayas, kasama ang ilang bahagi pa rin ng Mindanao. Asahan pa rin natin ng maulap na kalangitan at meron pong mga mahina hanggang sa malalakas sa pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi dahil naman po sa trap or extension po netong si Bagyong Kerubin. Samantalang sa area naman ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kasama na ang Aurora, maulap din na kalangitan ang aasahan natin dahil naman po sa northeast monsoon. Sa Metro Manila, kasama na ang ilang bahagi o malaking bahagi po na Luzon, asahan din natin ng medyo maulap na kalangitan sa hapon at sa gabi. Sa umaga, medyo magiging okay ang ating panahon pero may mga tsansa pa rin ng maulap na kalangitan dahil po sa banta nitong northeast monsoon mga kaibigan. Magkagayon man, aalamin natin kung ano nga ba yung mga lugar na posibleng maaapektuhan directly nito nga pong si tropical depression na si Bagyong Kerubin. As of now mga kaibigan, meron ho tayong nakataas ngayon na tinatawag natin na tropical cyclone wind signal or signal number 1 sa malaking bahagi po ng Davao region mga kaibigan. So kung titignan po ninyo mga kaibigan, pag sinabi ho natin mga kaibigan na Davao region or Davao Oriental, yan po yung nakataas natin na signal number 1, may mga lugar po na apektado dyan, malawak ho yan. So tignan natin mga kaibigan, Davao Oriental, kasama dyan ng Mati, Baganga, Banay-Banay, Boston, Caraga, Catil, Gobernador Generoso, Lupon, Manay at San Isidro. Yung mga lugar ho na yun mga kaibigan ay meron pong signal number 1 at meron pong warning lead time na 24 hours. Ibig sabihin hindi ito agad-agad mararanasan o mararamdaman. Within the next 24 hours, yung pag-uulan
o yung epekto nito nga pong Tropical Depression Kerubin, bagyong Kerubin, doon po yun mararanasan. Pero huwag kayong mag-alala, pag sinabi ho nating signal number 1, ito po yung may lakas ng hangin lamang na 39 to 62 kilometers per hour, which is mahina lang ito mga kaibigan at hindi naman ganoon makakapaminsala. Wala rin ito masyadong malakas or malawak o madaming ulan na maidudulot mga kaibigan. Yung hangin medyo mahina din. Pero hindi tayo pwedeng maging kampante mga kaibigan. Tulad na aking sinasabi, once po ang isang bagyo ay pumalo na o maging isang tropical depression, kasunod ho niyan ay tropical storm. Pero as of now, mahina pa yung pagkilos, mabagal yung pagkilos niya at hindi pa po siya nakikitaan ng potensyal na magiging isang malakas na bagyo o super typhoon category. Magkagayon man mga kaibigan dahil ho sa banta, ito nga pong tropical cyclone Kerubin, kasama na ang shear line, meron po tayong heavy rainfall outlook na nakataas ngayon o yung dami ng ulan. So alamin natin yan mga kaibigan ko. Ngayong araw mga kaibigan, December 18, asahan natin ng heavy to intense rain na meron pong 100 to 200 mm sa pag-uulan ang aasahan dito po sa Dinagat Island, Surigao del Sur, Davao Oriental, Surigao del Norte. Moderate to heavy rains naman na merong 50 to 100 mm na pag-uulan ang aasahan natin sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, ilang bahagi po ng Davao de Oro, Samar at Davao Occidental. So mag-ingat yung mga lugar na aking binanggit sa banta po ng pagbabaha at landslide doon po sa mga landslide prone area. So mga kaibigan, marami nagtatanong, silang Mindanao lang ba o Davao Oriental ang maaapektuhan nito nga pong tropical depression or bagyong Kerubin? Well, as of now mga kaibigan, good news ito dahil hindi naman makakapaminsala ng malaki talaga Ito nga pong si bagyong Kerubin. Ang ilang bahagi ng Visayas, trap or extension ng hangin ang mga kaapekto, which is mahina lang naman. Samantalang ang malaking bahagi po ng Luzon, kasama ang Central, Extreme Northern Luzon mga kaibigan, South Luzon, ay hindi po apektado nito nga pong si bagyong Kerubin. Pero take note mga kaibigan, kung makaranas man ng pag-uulan tulad ng aking binanggit, shear line, northeast monsoon, ang siyang pong nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon mga kaibigan. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na eto nga pong si Tropical Depression Kerubin ay may mga posibilidad na lumakas din mga kaibigan. Paano ko nasabi? Kung natatandaan po ninyo si bagyong Odette o Super Typhoon Odette, ganito nga buwan din siya mga kaibigan, Desyembre din mga kaibigan, ay talagang nagbigay ng malaking pinsala. And hopefully wag itong maulit dito kay bagyong Kerubin. Kung titignan nyo mga kaibigan, bagyong Kerubin talaga, hindi naman mapaminsala yung kanyang pangalan, which is nangyayari or nagmamanifest siya sa kanyang lakas ng hangin mga kaibigan. So magkagayon man, dahil nga meron tayong bagyo, lagi akong may paalala sa inyo. Unang-una, lagi tayong maging inform sa lagay ng ating panahon. Alamin natin mga kaibigan kung anong mga signal o warning signal meron tayo. Tulad na aking sinabi, signal number 1 pala mga subnawang meron sa Davao Oriental, ilang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Luzon, wala pong nakataas na signal warning, So, good news yan para sa ating mga kababayan dahil posibleng asahan natin ng Pasko na eto nga pong si bagyong Kerubin ay malusaw. So mga kaibigan, pangalawa, lagi kong sinasabi at pinapaalala, pag may bagyo, safety po natin ang ating mga kagamitan, safety natin yung ating mga papers. Importante po yan mga kaibigan, Yung mga material na bagay napapalitan, pero yung mga papel sobrang hirap po talaga yan mag-asikaso. Yung pangatlo natin, mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat ng 2 hanggang 3 araw. Pang-apat, constant communication plano kapag may ganito pong mga bagyo mga kaibigan. So panghuli, manatili sa ating mga kabahayan kung lumakas man sakali. Ito nga pong Tropical Depression Kerubin. So mga kaibigan, as of now, yan lamang po muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. Patuloy ko po kayong i-update sa mga susunod nating kaganapan. And please, pakiusap, huwag niyong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.